Inom. Inom. Hinahanap niya ang anak ko. Ngayon, ako ang papatay sa iyo. Ako ba hinahanap mo? Mga walang hiya kayo. Kayo ang pumatay sa anak ko. Kayo ang bumuril sa anak ko. Sisiguruhin kita. Sabi ko na nga ba, may buhay pa. So yun mga kaibigan. So yung ating takip ng ating mukha ay ating pinalitan. Kasi sobrang basa pa tayo sa ulan mga kagabi. So nakita ko ito sa loob ng bag ng anak ko. So hindi ko alam no kung kaya pa ba ni Jigo kung lalabas ako sa katawan niya. Pero binigyan ko na ito ng pangunang lunas ng kanyang tama sa kanyang tiyan. Dito sa video may bandang tagiliran. So gusto kong ipakita sa inyo yung sugat kaso sobrang dami ng dugo. So nalaman ko ito kay Jigo na bawal pala sa mga bata no itong dugo. Pero ngayon ay hanapan ko ito ng halamang gamot para medyo mapagaling natin no, yung sugat. So yung bala hindi pa nakuha, nandito pa rin sa loob. So ang ano ko lang dito, ang magagawa ko lang dito ay bigyan to ng halamang gamot at samahan din natin ng orasyon no, yung pangpakalma ng dugo. So sana mga kaibigan ay walang nakasunod sa atin dito ng mga tauhan ni Commander Badang. So ito, ramdam ko talaga yung hapdi no ng sugat sa katawan ni Jigo. So yung galaw ko
apektado sa katawan ni Jigo. Kasi kapag nakapasok tayo ng katawan na mahina, ay nanghihina rin tayo. So hanap ako ngayon ng halamang gamot. Hanap ako ng hagunoy, no? Kung tawagin sa amin dito, hagunoy. At saka saging. So sana may makita tayo para kahit papano magamot natin yung sugat ng anak kong si Jigo. At saka itong takip natin, gusto ko talaga itim. Kasi yun talaga ang gustong kusutan ng mga kulto. So wala tayong ibang paraan kundi ito na lang, kasi ito yung nakita ko to sa loob ng bag ni Jigo. Kasi yung itim sobrang basa. Kagabi itong suot natin sobrang basa po ito. So ngayon ay nabilad ko sa araw kanina kasi may araw kanina. So huwag tayong kampante, baka may nakasunod sa atin ng mga tauhan ng hayop na Commander Badang na yan. Akala niya siguro takot tayo sa kanya. Kung malakas lang sana itong katawan ng anak ko, hindi ko atrasan yung Badang na yan. Kaso ngayon, pati ako apektado sa katawan ni Jigo. Saka siyempre, alam ko marami na nakakilala sa akin. So papasensyahan nyo na mga kaibigan, kasi ako muna ang hawak sa kamera ni Jigo. Buot at hindi nakuha ni Commander Badang ito. At buti nakapasok pa tayo sa katawan ng anak ko kahit meron siyang malubhang sugat dahil nga sa baril ni Commander Badang. So ito, hawak-hawak ko yung tiyan ni Jigo kasi ramdam ko yung hapdi at ramdam ko yung panghihina ni Jigo. So ang iniintindi ko ngayon ay sana kayanin niya yung kanyang katawan pag nakalabas ako dito. Pero sa ngayon na sobrang hinang-hina pa niyang kanyang katawan na hindi mo na ako lalabas sa katawan ni Jigo. So maya-maya hanap tayo ng halamang gamot, yung hagunoy. Sana ay may makita tayo. Para may ramdaman akong hindi baganda dito banda. So gusto ko lang sabihin sa inyo na kami mga kulto, kahit pag mayroong kalaban na medyo malapit lang sa amin, kaya naming maramdaman yan. Ganon din si Jigo dati nung siya ay kulto pa. Kami dati, pati yan si Jigo, ay walang kinatatakutan yan nung kulto pa yan. Buti at nahuli siya ni Jose at ng Quadro Boys. Silang dahilan kaya nagbagong buhay si Jigo. At ngayon, may narinig akong balita ng isa sa member ng Quadro Boys ay nag-traitor. At lahat ng Quadro Boys ay kilala ko. At alam ko kung sino ang nag-traitor ngayon at sumama sa mga bandido. Siya si Gus Jan TV. Alam ko yan mga kaibigan, kasi nagmamasid ako sa anak ko simula nung siya ay nagbagong buhay. At ako,
hanggang ngayon ay kulto pa rin ako, no? Pero matagal na akong patay. Buti at pwede pa rin ako magmasid dito sa anak ko. Ito na, parang papalapit ng aking ramdaman. May naman akong kalaban. Sabi ko na nga ba, may kalaban niya. Yan. Susundan natin yun yan kung saan siya pupunta. Ramdam ko parang tauhan to ni Commander Badam. Parang mayamanin to. May kausap. May kausap siya. May kausap. Wala ka boss, pangkaro naman ka boss. Hindi mo na agad yung pinasitan. Boss. Bo, pumunta. Hinahanap niya ang anak ko. Ba! Ngayon, Alam mo, ako ang papatay sa iyo ako hindi pa kadagan. bilang ama ni Jigo. Bala. Alam mo, saan ka? Ako ba hinahanap mo? Mga walang hiya kayo. Kayo ang pumatay sa anak ko. Kayo ang bumaril sa anak ko. Sisiguruhin kita. Sabi ko na nga ba, may buhay pa. Oh. Yan mga kaibigan, napatayan natin yung isa. Sabi ko na, naramdaman ako kanina. At siya yun, yung napatay natin. So habang ginagamit ko yung aking kapangyarihan, ay sumasakit yung sugat ni Jigo. So ito na, may nakita na akong halamang habunoy. Ito, pwede ito sa mga sugat. Ito yung sinasabi ko na halaman na pwedeng panggamot sa sugat. So dapat yung banda sa ano. So huwag kayong mag-alala mga kaibigan. Sa ngayon ay ako ang bahala sa katawan ni Jigo. So ito, epektibo ito sa mga sugat. Alam na alam ko to. Kasi kami mga kulto ay wala kami mga medisina na pang ano sa mga sugat. So ito lang talaga yung ginagamit namin mula pa noon. Ito, marami na ito. So pasensyahan nyo na mga kaibigan kasi pati ako apektado yung aking galaw. Dahil nga sa katawan ni Jigo. So lipat tayo dito banda sa kabila. Hanap tayo ng medyo maliblid para magamot natin yung sugat ng anak ko. Itong katawan ng anak ko, kung pababayaan ko to, siyak, mamatay talaga to. Kasi hanggang ngayon, may nakasunod pa rin sa akin. So dito ko to gagamutin. Dito ko gamutin yung sugat. Dito. So buti nakahanap tayo ng pwesto. Yung medyo liblib.
So yun mga kaibigan yung sugat. So, pati ako nung hina. Kailangan ko na itong gamutin. So kailangan ko itong pigain bago ilagay sa sugat. Hanap lang tayo sa bag ni Jigo kasi meron ako nakita kanina na para tila. So buti meron siyang mga dala. Ito yung nakita ko sa bag niya. At meron ba yung tali eh? Ito. Apektado talaga ako. Sobrang hapdi. Yung gamot ko mga dugo na. Yung mga kaibigan, ramdam ko yung hapdi. Ito natin. Dapat ako magana. Kailangan talaga sumalagyan ng anamang gamot para hindi siya dudugo ng malakas. Kaya mag-alala mga kaibigan kasi kapag may kalaban at medyo nasa malayo pa, maramdaman ko yan. Kaya alam ko marami nag-alala sa kalagayan ng anak ko ngayon. Pero habang ako nandito sa katawan niya, wala ka lang dapat ikabahala. So ayan, lagyan na natin. Biktibo yung halamang gamot ng hagunoy. Nabisa yan pang-minor ng dugo.
magmasid tayo. Baka may makita tayo sa bandang malayo. At yan mga kaibigan, ramdam ko yung katawan ni Jigo ay nagugutom na. Sana ay makita tayo ng pwedeng makain. Alam ko mga kaibigan na hindi pa talaga kakayanin ni Jigo. Sabi nyo! May kalaban. Parang may kalaban. Ilan mo to? May nag-uusap sa unahan. Mandala mo. May nag-uusap sa unahan. Susunod kita ngayon, hayop ka. Susunod kita. Kung nakita kita ngayon, ito parang gumagamit ng tagulilong. Kasi hindi ko na naman agad. Yan yung sugat oh. Grabe yung dugo. Yan mga kaibigan, malapit ng tumilim kasi hapon na tayo nakapag video sa camera ni Jigo. So kanina may narinig tayo na parang may hawak na cellphone. Meron siyang kausap sa cellphone. At saka yung napatay din natin kanina, meron din siyang hawak na cellphone. So hindi basta-basta itong mga kalaban natin dito. Kasi meron silang mga dalang cellphone. Meron silang kontak sa mga kasama nila. So yung mga ating kamay, meron pang dugo. So ito, medyo naagapan ko na yung sugat ni Jigo. So hindi ko lang talaga klaro no, yung sugat. Kasi baka gaya ng sabi ni Jigo, yung ano daw, yung restrict daw. Wala akong alam sa mga ganyan. Pero alam ko kung paano mag-operate ng camera. Buti at natuto ako dito. Kasi nakita ko lang to kay Jigo. So dito tayo sa medyo mataas sa mga kahoy. Dito banda, may narinig akong aso. Yan. Parang may mga bayabay ata dyan sa unahan. Pero siyempre bilang kulto ay hindi pwede papakita ng tao. Baka tayo ay barilin pa. Baka magtaka sila sa ating kasutan. Tawagan natin yung ating takip. Baka mas lalong mahirapan yung katawan ni Jigo para makahinga tayo ng mabuti. May kapayas pero walang bunga. Sobrang tapa ng mga aso doon sa unahan, no?
So yan mga kaibigan, no? Meron lang sana akong gustong hilingin sa inyo. Kasi ramdam ko talaga yung panghina ng katawan ni Jigo. Gusto ko na pong sabihin sa inyo na ang pagpasok ko sa katawan ng tao ay limitado lang. Gusto kong ilabas ang katawan ni Jigo dito, pero hindi ko magawa. At siyempre sa makakita ng video na ito, baka mayroong makasamahan ni Jigo na makakita sa video na ito. Sana ay matuntun nyo itong lugar na ito para matulungan nyo rin yung anak ko. Kasi hindi magtatagal, baka makalabas ako dito sa katawan niya, pero saglit lang. Baka hindi niya kayanin. May tumawag sa akin. Sana sa mga viewers ni Jigo may makatulong sa kanya, kahit panggamot lang. Sabi ko na nga ba, patay ka sa akin iyan. Hindi niyo talaga tatatara ang anak ko. Papatayin kita ngayon, hayop ka. Ulam. Yung. Huwag niyo akong subukan. Ubusin ko kayong lahat. Mga hayop kayo. Ang magagawa ko ng tulong kay Jigo ay gamutin lang itong sugat niya. Pero alam ko, hindi ko talaga perfect na magamot ito. At least mabubuhay lang siya. So yan mga kaibigan, may nakasunod sa atin, may napatay na naman tayo. So buti, kahit matagal na natin hindi nagamit yung ating mga orasyon, pero tumatalab pa rin sa mga kalaban natin. Ang problema ko ngayon ay baka makita ni Commander Badang ulit itong katawan ni Jigo. At sana kung makita man niya ay nandito po ako sa loob ng katawan niya. Dahil ang problema ko, kasi limitado lang talaga yung pagpasok ko sa katawan ng tao. Grabe ang hapdi. Siguro dahil ito sa gamot, halamang gamot. Ito may kapayas pero hilaw. Sayang, hindi ko to pwedeng pakainin ng hilaw. Baka mas lalo pang makakasama sa kanyang katawan. Sa mga viewers ni Jigo dyan, baka ako ay biglang makalabas dito. Kasi gusto kong sabihin sa inyo, ayaw ko man na lumabas dito, pero bigla talagang darating ang oras na hindi ko mamalayan makalabas ako dito. Kasi ngayon hindi alam ni Jigo, nandito ako sa loob ng katawan niya. Ang problema ko ngayon ay kung kakayanin ba niya pag nakalabas ako dito sa katawan niya. Ang kailangan kong gawin ngayon ay pakainin itong katawan ni Jigo para kahit paano ay babalik yung kanyang lakas.
Sana may makita tayo dito. Mayroong mga kapayas dito pero walang hinog. Sana makita ko rin si Badan. Kasi nakita ko dalawa sila dito nakapasok. Siri na ito. Pero naghiwalay sila dahil sa kanilang plano ni Badan. Sana makita ko si Badan dito ngayon. Para makapagpahinga din ako. Kasi hindi nyo lang alam mga kaibigan. Nahirapan din ako kapag nasa loob ako ng katawan ng tao. Lalo na itong katawan nating napasukan ay mayroong malubhang sugat. Gagawin ko talagang lahat. Mabuhay lang ang anak ko. Sana meron din makatulong sa anak ko. Kahit pambili man lang ng gamot. Kasi yung orasyon ko ngayon hindi talaga perfect na yung kanyang sugat ay magamot. Ramdam ko na talaga yung gutom sa katawan ni Jigo. Kailangan ko na makahanap ng makain. Kailangan ko itong alagaan ang katawan ni Jigo ngayon. Kasi nasa malubhang kalagayan ito. Mayroon pang mga kalaban na kasunod sa atin dito. May mga andar ng motor mga kaibigan pero hindi ko alam kung saan banda yung highway na yan. Apektado talaga ako. Sugat ni Jigo. Pero kahit may kalaban, wala akong pake. Kaya kong patayin lahat yan. Si Commander Badang lang ang sa tingin ko ay mahirapan akong tapusin. Kasi kitang-kita ko yung kanyang lakas. Hindi rin basta-basta ang lakas ni Commander Badang. Ito, may kapayas na naman. Sana mayroong bunga para makakain tong katawan ni Jigo. Mayroon parang hilaw rin. Hilaw nga. Walang hinog.
talaga ako nakitang hinog. Grabe. Kailangan ko itong pagpahinga mamaya. Kailangan ko pagpahinga itong katawan ni Jigo mamaya. Ngayon lang, gumalaw-galaw ako kasi naghanap tayo ng makain ni Jigo. Ano ba itong klaseng gubat na ito? Mayroong kapayas pero walang ano. Ito, may nakita ko dito. Ay, wala pa rin hinog. At buti, may load pa si Jigo, no? Kaya nakapag-upload ako. Marunong ako mag-upload. Pero sa edit, hindi ako masyadong marunong. At si Jigo nagturo sa akin yan. Kaya ako yung nag-upload sa kanyang video. Para makita din ang ibang kasamahan niya. Para may makatulong din sa kanya. Ayun. Wala pa rin hinog. Sabi ko na eh. Wala pa rin hinog. Dapat hinog yung ipakain ko kay Jigo. Grabe. So dito mga kaibigan, meron tayong nakitang daan. Pero hindi ko alam yung palabas dito. Kasi kahit saan ka tumingin, gubat pa rin. Maya-maya, subukan natin magtagulilong. Kung kaya ko bang magtagulilong sa katawan ni Jigo yan. Para kahit papano maging safety yung kanyang katawan. Hanggang ngayon mga kaibigan ay wala pa rin tayong nakitang hinog na kapayas. So dito mga kaibigan, susubukan ko kung kaya ko bang magtagulilong sa katawan ni Jigo. Kasi si Jigo ngayon mga kaibigan ay wala nang kapangyarihan. So dito susubukan ko magtagulilong sa kanyang katawan.
Ibig sabihin mga kaibigan, habang ako ay nandito sa kanyang katawan, ay kaya ko itong itago. Epektibo pa yung aking tagulilong. Dito mga kaibigan, may naman na naman akong kalaban. Para may kalaban na naman dito banda. Kailangan natin magmasid. Kasi ramdam ko, medyo malapit lang sa atin. Ramdam ko, medyo malapit lang dito. Ramdam ko na, medyo malapit lang sa dito. Kailangan ko na naman mapatay ito. Sabi ko na ka ba? Ayan. Sabi ko na ka ba? Andiyan lang siya. So dito, malayo lang tayo dito sa kanya. Kailangan kong gamitan ito ng tagulilong. Gamitan ko ng tagulilong. Kita na. Kailangan ako. Mga kaibigan, hindi po yung ating tagulilong. Ang patay na natin. Ngayon, ay titigil muna ako sa paglalakad. Ipagpahinga ko muna itong katawan ni Jigo. Pagpahinga ko naman ito para hindi masyadong mahirapan yung kanyang katawan. Masid lang tayo. Kasi medyo marami na tayong napatay. Patay ako nang hina na rin. Sa mga viewers ni Jigo dyan, baka meron po makatulong sa kanya. Kasi ako, ginagawa ko ang lahat. Mabuhay lang ang anak ko. Bago ako alis dito, dapat meron siyang lakas, kahit kunti lang. Kasi nung pagpasok ko niya sa kanyang katawan, ay yung kanyang hininga ay malapit na maputol. Buti nakahabol pa ako. Baka pwedeng matulungan nyo rin kahit pa paano yung anak ko. Sana mayroong maawa sa kanyang kalagayan. Pero huwag kayong mag-alala mga kaibigan, kasi hindi ako lalabas dito
hanggat hindi ko napakain itong katawan ng anak ko. Pura na lang kung bigla akong makaalis dito. Kasi meron talagang panahon o oras na hindi ko na malayan na bigla akong makalabas sa katawan ng aking pinapasukan. Kahit ngayon si Jigo ay wala siyang kaalam-alam na ako ang nagdala niya ng kanyang katawan ngayon. At huwag kalimutan mga kaibigan na i-share itong video ni Jigo para makita ng mga kasamahan niyang hunter. Pati ako ay nanghina na rin. Buti, epektibo pa yung ating mga orasyon. Itong ating tagulilong. At huwag kayong mag-alala. Kasi pipilitin kong ibalik yung mga kapangyarihan ni Jigo, yung mga agimat niya dati. Kung hindi man siya kayanin ng kanyang at kung hindi man siya kayanin ng katawan ni Jigo na ibalik ko ang kanyang mga agimat, ay hanap ako ng paraan para kaya niyang dalhin yung kanyang mga agimat dati. So ulitin ko mga kaibigan, huwag niyong kalimutan i-share itong video niya. Para hindi magandang kutob ko dito. Hanap ulit tayo ng pisto. Parang may naamoy akong hindi maganda. Sana ay kaya natin itong anuhin. Kailangan ko itong atalunin para makapunta tayo dun sa kabila. Sana ay kayang-kaya sa katawan ni Jigo ito. Subukan natin. Apektado talaga yung katawan ni Jigo. Kalaban. Para hindi maganda ko tapo dito para manakabang lang sa akin.
Buti epektibo yung halamang pagunoy na nilagyan natin sa katawan niya. Ramdam ko naman yung yung halamang gamot. Parang medyo okay na. Pero hindi talaga pwede na hindi makakain tong katawan ni Jigo. So ito, may nakita ko. Merong hinog pero kinain niya ng kinain niya ng langgam. Ito, baka pwede itong isa. Subukan natin kunin. Sana mahulog natin to. Ito, okay na siguro to. Baka pwede itong makain. Dito tayo. Kahit pa paano mapasukan mo na yung kanyang tiyan. Kailangan ko munang alasin to. Salamat. May nakita tayong pagkain para kahit papano ay mabawasan yung gutom ng katawan ni Jigo. Kailangan ko talang alagaan yung katawan na to ngayon. So yan mga kaibigan, kahit medyo langanin yung kanyang hinog, pero kakainin natin to. Meron din itong sustansya sa katawan ng tao. Buti mayroong isang hinog. Hindi ko talaga hayaan na magutom itong katawan ni Jigo para manumbalik yung kanyang lakas. So yun mga kaibigan, mabuti at may nahanap ako. Salamat Ama na nasa langit. Kahit isa man lang, pinakain mo ako para medyo manambalik yung katawan ng anak ko.
So, paano mga kaibigan? Ipagpahinga ko muna itong katawan ng anak ko. Kailangan itong makapagpahinga para labas yung kanyang kalakasan. So paano mga kaibigan, hanggang sa muli.